Hello mga kabaslag, welcome pong muli sa panibago nating vlog. Papunta ako dito ngayon sa isang private resort dito sa Antipolo para kunin yung mga tables and chairs. At kagagaling ko lang sa church kaya diretso na lang ako dito. Mayroon kasing mga nagtatanong sa akin kung ang payment ba daw ng customer ay advance ba or COD ba or sa pag-pick up. Ang sagot ko doon, yan ay depende kasi iba-iba ang mga customer, pero maging maingat din kayo sa ganun. Hanggat maaari meron talagang down payment, lalo na kapag first time nyo pa lang sila na dideliveran o first time pa lang na nagre-rent sa inyo yung customer, kasi hindi nyo pa kilala kung bakit kailangan na may down payment. Kasi nga para maniguro din. Pagka ganun, first time nyo pa lang na naging customer yung customer sa tables and chairs, hanggat maaari makuha ninyo yung payment pagka-deliver. COD. Kumbaga, halimbawa, nagbigay sa inyo ng down payment, then pagka-deliver ninyo, COD na babayaran sa inyo. Okay lang na after na lang ng event magbabayad ng cash, ng kabuuan ng payment kung maraming beses nyo diniliberan. Ibig sabihin suki nyo na. Pero pagka hindi nyo naman suki, huwag kayo papayag na ganon. Hanggat maaari hindi nyo pakilala yung customer ay makuha nyo na COD yung total cash of payment ng nirentahan sa inyo. Kasi nangyari na po sa akin yan na yung kalahati binayaran, then yung kalahati hindi na binayaran. Or nangyari din sa akin yung buo talagang bayad, hindi talaga ako binayaran, as in-scam talaga. Kaya kailangan maging wise din tayo. So depende yun yung dun sa nagtatanong kung kailan ba talaga. Pero kung kayo stricto talaga pagdating dun sa payment, pwede. Kung ano yung rules ninyo, kung ano yung policy ninyo, nasundin ninyo yun, pwede rin yun. Pero sa akin kasi, nag-a-adjust ako kasi depende rin kasi yan sa mga customer, lalo na pagka mga suki rin naman, medyo ang gustong mangyari after na lang ng event nila babayaran. So hindi ako mahigpit pagdating sa ganun.